Tayo po ay mag-umpisa na sa ating tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito, Lord God. Kami po Panginoon ay nandito Panginoon upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Ikaw ay sambahin namin Panginoon. Lord God, salamat sa kanibagong umaga Lord God na kami Panginoon ay binigyan mo Panginoon ng kalakasan Panginoon upang kami ay makarating sa iyong sambahang ito, Panginoon, Lord God. Lord God, samahan mo kami, Panginoon, ng iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Hanggang sa kami ay matapos, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Lord God, na iyong dadalhin dito, Panginoon. Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon, na makapagpuri at samba sa iyo, Panginoon, Lord God, ng maluwalhati, Panginoon, na ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas sa oras na ito, sa aming pagsamba sa iyo, Lord God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kasiglahan, Panginoon, para makapagsamba sa iyo, Lord God, makapagpuri, Panginoon, sa iyo, Lord God, na ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas sa oras na ito, Lord God. Patuloy mo po kami bigyan, Panginoon, ng maayos na pagsamba sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At ikaw naman po, Panginoon, ang aming sasambahin, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Lord, bigyan mo po, Panginoon, at bless mo po, Panginoon, Lord God, ang mga tatayo, Panginoon, sa pulpitong ito, Lord God, na ikaw, Lord God, ang kanilang papurihan, Panginoon, lalo na po, Panginoon, Lord God, magte-testimony, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po, Lord, ang kanyang maitaas at pasalamatan sa ginawa mo, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyong ginawa sa kanya, Panginoon. At i-bless mo rin po, Panginoon, ang aming mga tutugtog, Panginoon, sa music team, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Lord, ang aming sasambahin, Panginoon. Lord God, bigyan mo po kami, Panginoon, ng maayos na pagtulog, maayos na pagkanta, Panginoon, Lord God. Lord God, ikaw ang mapurihan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po sa umaga nito, Lord God, na ikaw lang po, Panginoon, ang aming sasambahin, Panginoon, Lord God. At Lord God, bless mo rin po, Panginoon, ang mag-operatory, Panginoon, Lord God, ang magpapasalamat sa iyo, Lord God. Ikaw po, Lord, ang aming makita, ikaw po ang aming maranasan, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At kami muli ay pinagsama-sama mo, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. At muli, Panginoon, Lord God, kami ay pinabalik ko po, Panginoon, ang pagpuli at pagsamba sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo, Panginoon. Sige po, dako po tayo sa natotoo. Sino pong babalik ng pasasalamat sa ating Panginoon? Sino po? Tatay, hindi tumitingin. Natutulog. Ay! Wala po. Ikaw na lang, Ate Dimay. Ito na po. Sige po, ako na lang ako. Wala akong ano eh. Di pa nakahanda yung aking
marunong din humarap sa mga taong ganyan. Nung ako una talagang kinakabahan ako. Doon sa aming pag-pray sa online, talaga kung ako'y na-stress talaga noon. Kasi hindi nga ako marunong manalangin. Ginawa ko, sinusulat ko. Sinusulat ko kasi nakapikit lang ako. Nakapikit na, tapos nasa online. Sabi ko, hindi ko na natin nakikita. Hindi, sinusulat ko ganyan. Ang panalangin ko sa Lord, sabi ko, Lord, turuan mo po akong manalangin kasi hindi po ako marunong. Sabi ko, naririnig ko yung kanilang mga panalangin ang haba. Ang haba na kanilang panalangin. Sabi ko, Lord, bigyan mo rin po ako ng kaalaman sa pananalangin nito. Kasi wala po akong masabi. Sabi ko, bakit sila ang daming masasabi? Sabi ko, ganun. Sabi ko, tulungan mo talaga ako kasi napapahiya ako. Talagang kinakabahan talaga ako. Lalo na pagka yung araw na yung prayer. Naku, talagang kinakabahan ako kay Pastora. Kasi lahat kami magpe-pray. Hindi ko nga alam mag-pray. Sabi ko, nai-stress talaga ako. Sabi ko sa anak ko, mag-pray din. Sabi ko, ganito nga, nasa isip nyo lang. Hindi nga ako marunong Sabi ko, matututunan din yan kasi ituturo sa inyo ng Panginoon yan. Ay, dahil ba? Sabi ko, sige, sabi ko, basta hinihiling ko sa Lord, Lord, turuan mo ako, palakasin mo yung loob ko, bakit mo ako pagka nananalangin, lagi umiiyak, sabi ko, bakit ako naiiyak, sabi ko, sinasabi ko sa sarili ko, bakit na pag ako nananalangin, lagi na lang ako umiiyak, sabi ko, ako ba'y magsaranan? Sabi ko, sabi ko sa sarili ko, siguro ganun nga siguro, pagkauna, sabi ko. Hindi, ngayon, nung natuto na akong manalangin, turo si tatay, ito na. Sabi, bakit nakakapanalangin niya tayo ng mahaba? Sabi niya, tayo, hindi nga ako marunong Sabi, ang mahaba nga panalangin mo Bakit? Sabi ko, kasi tayo, hinihiling ko yan kay Lord na, bakit sila mahaba yung panalangin, ako hindi nakakapanalangin. Kaya hinihiling ko, Lord, turuan mo po ako sa aking pananalangin na yan, sabi ko. Matuto ako, sabi ko, na makaharap sa maraming tao. Totoo po, hindi po ako marunong humarap sa maraming tao ganito. Hindi ako nakakapagsalita. Sabi ko, ang bait talaga ng Panginoon, Sabi ko, tinuturuan tayo at inaalis yung hiya. Sabi ko sa aking sarili, sabi ko, talaga palang kumikilos ang Panginoon. Sabi ko, salamat sa Lord at ako ay binago niya na ganito, na nakakaharap na sa inyo ganyan, na nakakapanalangin na. Sabi nga nila, mahaba yung panalangin mo. Panalangin ko po yun. Sa panalangin, hinihiling ko sa Panginoon na turuan mo po ako, Lord, na manalangin, kaya po ako ba yung akin. Sa tuwing ako po ay tatayo, hinihiling ko sa Kanya na, Lord, turuan mo po ako na sabihin mo sa akin kung ano yung aking sasabihin. Kaya, ayun, hindi ko naman yung naiisip, bakit nakaano sa aking isipan? Yan yung aking nasasabi. Kaya salamat sa Lord na hindi niya ako pinabayaan, na hindi niya hanggang doon na lang ako na mahiyain, na hindi makapagsalita.
Oops. Ayan na. Ayan. Ayan po. Tawagin natin si Ano? Mr. Estela. Hindi ba na po? Hindi ako marinig. Oo, Hindi ko naman yun. Kaunting hakyaw lang din at ganun din po sa kay Sir Divine. Nung una po na way back 2004. Way back. So maglakbay muna tayo sa nakaraan. Way back 2004. 2003. So napunta ako ng Lord of the Nations sa pamamagitan ni Ate Elsie, yung pinsan ko. So, nung nasa LOTN na ako, though marami na rin akong naatin na mga full gospel, pero iba talaga yun sa LOTN eh. Hindi ko alam ba't bumabalik-balikin pa ako. So, di ganun na nag-regular na akong umaaten. So, alam naman natin na bawat isa sa atin, sa lumang buhay natin, sa pagkakatoliko natin, di ba? Lahat tayo galing doon. Sabi ko rin noon, hindi ako magpapalit ng religion ko. So, way back nung wala pa ako sa Panginoon, syempre, ang buhay ko ay pariwara, ganyan. So, actually nga, nagsisimba ako nun. Huwag na ako mag-mic pa lang. Nagsisimba kami. Sa attend kami ng pagka word of God, natulog po ako. Pagkasa nung pari mag-preach. Tapos iba mag-aama namin pang tapos kakuha ng okay, alis na, papatanggal ko ng kasalanan, bawas-bawas. Kasi nung aminado sa ginagawa niya rin ngayon. Tapos, tunating ng pag-uwi, ayan na naman. Balik na naman sa dating buhay, diba? So, malaki talaga yung difference na bago ka ng Panginoon. Since lahat tayo ay, tawag dito, meron tayong inheritance, seed. So, lahat talaga yan, minana natin ng kasalanan. Wala pong ligtas doon. Lahat ng pinanganak may inheritance ng seed. Unless, sabi nga niya, unless you will be born again, ay mababalik mo yung nawalang gap o barrier na relasyon natin sa Panginoon. So, maraming salamat talaga sa Panginoon sa buhay natin. Sa ito na ginapit niya para makakilala ako sa Panginoon. Tapos, nung paunti-unti na sabi ko, bakit kaya sila ganun naman nilang manalangin? Talang ako, wala akong nasasabi. Parang blanco yung isip ko. Tapos pag ikaw na manalangin, kinakabahan talaga ako. Yung pag nasa akin yung microphone, nanginginig pa. Kahit yung kamay ko. Yung kamay. Nanginginig. Ano pala sasabihin ko? Wala akong alam. Yung parang gano'n. So yun, nag-desire din ako na, Lord, taruan mo naman ako manalangin. Pero nag-aral kami ng spiritual, tawag din yung Glory Series. So, unti-unti, yung pag-aaral namin ng Glory Series, natututunan ko yung how to pray. Kasi sabi niya, God is Spirit, so, kausapin mo siya in Spirit and kasi diba, yes, I Spirit ba nga. Tapos, nung time na, ilang linggo yan, kasi after Sunday service, meron ko sa Facebook. Ito, magandang talaga ako, eto na, pag tinawag pang mag-testimony at nangangatog pa yung tuhod ko. Hindi ko alam kung ano. Tapos yun, nag-desire ako na, Lord, bigyan mo naman ako ng anointing na anong meron sila kasi gusto ko rin yung maranasan. So, in short, na ano naman yun, na nagkaroon ako ng intimate relationship sa Lord at unti-unti niya ako binabago. So, yung time na pakikipag-usap mo sa Panginoon, pwede ka kasing mamili na oras kasi wala naman yung exact oras na di katulad ng gusto, di ba, na so may oras sila. Kaya naman, walang oras na binibigyan ng Diyos. Iba na ikaw yung mag-decide kung anong oras mo siya kakausapin. So dahil working kami sa Hong Kong, pwedeng habang sa dali lang, kinakausap pang Lord, sabi ba sa awa.
Diba? So, ang pinili kong oras, ang oras ko sa Lord is 2 o'clock ng morning. Nagising ako niyan. So, inaabot ako ng 2 hours. Hindi sa nakatip ako. At masarap talaga yung pakiramdam mo na pinakausap mo yung Panginoon in spirit talaga. Yung damang-damang mo talaga siya na nag-worship ka sa Kanya, tapos nag-pray ka. Na talagang tapos yun, inilagay ko yung oras na yun na pagdating talaga sa oras na yun, isip talaga ako nananalangin ako sa Panginoon. Parang yun yung pinaka-quiet time ko sa Lord. May quiet time ako kay Lord. So yun, doon na na-experience ko yung, grabe pala, ito pala yung nararanasan nila. Na dati, parang wala talaga, walang sumisikin sa isip ko ang pag-pray ko. Parang wala talaga. Tapos nung yun nga, na sabi nga, kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Spirit ko kasi God's Spirit. So yun, grabe yung encounter ko sa Lord. Napakasarap talaga i-worship siya. Para kang hinihele. Alam mo yun, na-experience ko talaga yun na para kang hinihele ang Panginoon. So, tuloy-tuloy yun. So, nag-grow talaga ako hindi lang sa nag-grow ako talaga spiritually. Tapos, nag-decide din ako ng yung iba nag-skipping class. Hindi ko pa nare-receive yun that time. Hindi ko alam ba. Tapos one time, nag-decide ako ng Lord, gusto ko rin ma-experience yun. Kaya sabi nila na mag-skipping class. Tapos binigay lang yun ng Lord 2005. Sa tagal, di ba? Umattend ako ng pastoral conference. Doon ko na-experience yung grabing move ng Holy Spirit sa akin na hindi ko na ma-contain. Yung hindi mo ma-contain talaga yung presence ng Lord. Hindi pag-iin natin na parang Tapos parang, Lord, salamat talaga kasi pina-experience na sa akin yun. Kahit hindi talaga ako marunong, pero that time talaga, sabi nila sa akin, parang yung nag-groanings ako na tapos yung nag-speaking class ako. So, maganda pala talaga maranasan ko. Yun naman kasi hindi yung dumadating sa iyo that hindi mo dinidesire. Hindi mo dinidesire yung kagustuhan ng Panginoon. So, maraming salamat talaga sa Lord at sa haba ng ng panahon, dumaan man tayo sa mga ups and downs. Kahit din kami, kahit din mga nagtitindas, dumadaan din yan sa ups and downs. Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon kasi sabi nga, wala pong kalubihan sa maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi yun nagbabago. Lahat ng pangako ng Panginoon ay bumabag niya. Lahat ng pangako ng Diyos ay bumabag niya. Kaya yung mga ups and downs natin sa buhay, huwag natin pilihin yun. Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon kasi part po yun ng ating pag-grow, part po yun ng ating spiritual growth sa Panginoon. Kaya, ano man ang pinagdadaanan natin, patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi nga, si Stephen, kung kilala niyo si Stephen, talagang grabing persecution ang inabot niya, grabe. Wala pa yun sa kalintingan ng ating paglilingkod yung mga inabot ng mga naunang lingkod ng Panginoon. So dahil dun sa desire nila, iba napuputa ng ulo. Huwag natin hintayin na papugutan niya pa ng ulo. So, paglilingkod natin sa Panginoon, kahit ano man yung pagdadaanan natin, dumating man ng wag naman sanang datnan tayo ng tribulation, At makasama tayo sa second coming, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong maligaw. Patuloy tayong i-focus yung eyes natin in Jesus. I-fix natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Dahil sa Diyos, sa Kanya lang natin makakanta ng eternal life. Amen. Amen ba? Malakpakan natin ang Panginoon sa Diyos. Umpisa na?
talagang meron din palang nakakaranas ng gano'n. Salamat sa Lord at binabalik ko rin ang papuri sa Kanya. Tayo po ay mag-focus lang sa ating Panginoon na tayo ay Kanyang babaguhin. Tayo ay Kanyang ang ating mga ginagawang hindi natin kaya noon, hilingin lang natin sa Kanya, ito ay ibibigay niya. Kaya salamat sa Lord at siya ay tumutugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Kaya tayo ay huwag magsawa na manalangin sa Kanya, humiling. Kaya mga kapatid, tayo po ay dudulog lang po sa Kanya. Huwag natin siyang kalimutan. Damo po tayo, Panginoon, sa ating mga bisita. I-welcome lang po natin sila. Pwede pong punta po kayo dito sa harapan. I-welcome lang po kayo. No front row. Hello, good morning. Welcome lamang namin kayo. Ano po yung name? Yan naman. So, welcome namin kayo sa Lord of the Nation Church, San Mateo. This is non-sectarian. Ang sinataas lang ng iglesia ito ay ang salita ng Diyos. Hindi po kami nagtataas ng anything na religion, but pinapakilala lang natin ang tamang relationship sa Panginoon. So, sige po, atin po i-welcome ang ating mga kapatid. Tinatawagan natin ang ating praise lead. Walang iba kundi si Sister Stella and the band. How are you, Tupel? How are you? Ayan, pinagpalang umaga sa ating lahat. Pinagpalang umaga. Ayan, pati alam niya katabi ko, siyempre mo, pinagpalang umaga kapatid. Ayan, praise the Lord. Are we all excited today? Amen. Excited pa ang lahat? Excited pa ang lahat?
Lord. Oh, so crushed. You are never fail us, Lord. You are our God. Yesterday, today, and forever, oh God. You are our God, Lord. You are our God, Lord. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. You are our Master. You are our Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence, oh God. Thank you, Lord, for the manifestation of your Holy Spirit, Lord. Thank you for touching each and every one of us, oh God. Oh Lord, oh God, we sing it all together to the Lord. You make way. You make way, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, thank you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, God, for your tremendous spirit in this morning, Lord God. We don't contain, Lord, we cannot contain your love to us, Lord God. And we thank you, God, dahil hindi mo kami tinitingnan, Lord, sa denomination natin. Kundi tinitingnan mo kami, Lord, sa aming mga pangangailangan in spirit, Lord. Tinutugon mo ang bawat nais namin pagdating sa iyong gawain, O Lord. Thank you for your Holy Spirit, Lord God, that every time we come down before your throne, that every time, Lord, na ninanais namin ang iyong presensya, hindi mo kami binibigay, Panginoon. And Lord, we thank you sa karanasan, Panginoon, na amin pong naranasan sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na i-contain, O Diyos, ang aming kagalakan, ang aming puso sa iyo hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain mo, O Diyos. Panginoon, salamat, salamat, Panginoon, sa encounter na ito, Panginoon. Patuloy po kami, O Diyos, na nagpapasakop sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Dalangin namin, O God, maging sa aming mga, Lord, salita mo na aming pong pagpupulay-pulayan sa umagang ito. Prepare our heart, Lord. Open our spiritual mind, Lord, for your words, O God. Upang sa ganon, Panginoon, meron kaming magamit sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong grabing presensya sa umagang ito. At patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan na si Jesus. Ama, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, we thank you. We thank you. Lord, ibinabalik ko po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa amin sa pangalan mo lang, Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So, sino po yung nakaranas sa presensya ng Panginoon? Sobra. Amen. Kung sensitive lang po kayo sa presensya ng Panginoon. Grabe po. Sabi ko kanina,
Lord, wait lang kasi magpipreach pa ako. So, tapat naman ang ating Diyos at ang banal na Espiritu. Okay, so sa umagang ito, wini-welcome ko po ang lahat sa gawain ng Lord of the Nation Church ng San Mateo. So, welcome everyone. At, sige po, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito is the sovereignty of God. Sabi ko, Lord, kanina po, sabi ko, Lord, tamang-tama yung worship namin sa'yo because the title is the sovereignty of God. So, since nag-umpisa tayo sa leveling of our spirit, sa maturity ng bawat isa, ay kinontinue ko po ang ating theme na level up your commitment to God. Amen? Uulitin ko, level up your commitment to God. Bakit po? Kasi meron na pong matatagal sa iglesia na ang kanilang commitment sa Panginoon ay ganun na lang. Sometimes bumababa. Okay, lalong-lalo na pag may mga problemang mga nararanasan, may mga circumstances na kanila pong nai-encounter, ang kanilang commitment sa Panginoon ay bumababa. So today, sa umagang ito, hayaan natin na ang Diyos ay mangusap sa bawat puso natin on how to level up our commitment to God. Ready na po ba kayo? Ay, parang wala po. Parang mahina. Gutom na po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Amen. So, sa oras na ito, sige po atin pong palakpakan ng Diyos na buhay. Hallelujah! At sige po, inaanyayahan ko po lahat at basahin po natin ang kanyang mga salita. Okay, sige po, tayo to respect the word of God. Sabi po niya sa Isaiah 66, 1 to 2, sa ESV po to, sabi niya doon, thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. What is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? All these things my hand has made. And so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and concrete in spirit and trembles at my words. Amen. So palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, sige po, pwede na po tayong makaupo. At ang verse na ito, or ang book na ito sa Isaiah 66, 1 to 2, ang author po nito ay walang iba kundi si Isaiah. Si Isaiah po ay isa po na propeta ng Panginoon. Bakit po? Ano po ba yung propeta? Ang propeta po, siya po yung nag-aanunsyo. Okay? Nag-aanunsyo sa mga gusto ng Panginoon na iparating sa kanyang mga tao. He is the prophet of Christ. At sabi niya po rito, ang ibig sabihin po ng meaning na Isaiah is, Yahweh is salvation. He is, sabi ko po kanina, he is a prophet of God. Okay. According to the vocabulary.com, a prophet is someone who delivers message of the guidance of warning to others based on divine inspiration through the Holy Spirit. That is the work of a prophet. Yan po ang trabaho po ng propeta. So, the context of Isaiah 66, okay, chapter 66, is declaration of God, omnipresence and sovereignty of God. So, ipinapahayag ng Diyos na siya ay nasa lahat ng dako, na siya ay kataas-taasan at makapangyarihan. Amen. At ang background po nito ay inumpisahan ko po sa Isaiah 65. God condemned Israel to worship idols. Kung binasa niyo po ang chapter 65, grabe po yung pagmamak nila sa Panginoon. Why? Sabi niya po rito sa verse 3, okay, a people who continually provoke me to my very face. Sabi niya,
offering sacrifices in gardens. Nag-o-offer sila ng mga sacrifice sa mga garden and burning incense on altar of the bricks, who sit among the graves and spend their night keeping secret vigil, who eat the flesh of pigs. Tingnan nyo yan. And spend their nights keeping secret vigil, who eat the flesh of the pigs, and those who cuts hold broth of impure meat, who say, keep away, don't come near me, for I am too sacred for you. Such people are mocked. At sabi niya dito, such people are smoke in my nostril, a fire that keeps burning all day. Lahat ng ginagawa nila na pag-aalay ay wala pong silbi yun sa ating Panginoon. At sabi niya po rito, sa chapter na ito, ino-open po tayo ng Panginoon sa totoong worship, sa totoong pagsamba. And siya po ay nagagalit sa mga Jewish, sa mga Israelite, dahil yun po ang kanilang ritual sa pagsamba sa Diyos. So in this morning, the Lord spoke to us how we worship Him in spirit and in truth. Mga kapatid, tinuturuan tayo sa umagang ito, who is God, who is this sovereign God, na hindi mo na kailangan gumamit ng mga material things to worship Him, but in your heart and in your spirit is enough. Amen po ba? So the Lord speaks, sabi niya po rito, nagsalita ang Panginoon at dito po tayo mag-uumpisa sa ating mga pag-aaralan. Sabi niya rito, we have 3 lesson outline in this morning. Declaration of God's sovereignty. Paano mo i-declare ang sovereignty ng Lord sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa. Number 2, the importance of sincere worship. And number 3, the qualities that God value most. Ano yung gusto ng Panginoon na pagsamba na ibibigay mo sa Kanya? Ano yung binavalue ng Panginoon na iyong pagsamba? Amen ba? Excited ba ang bawat isa? Amen. So dito, excuse me, ang title natin is The Sovereignty of God. Sabi niya doon, ang meaning po ng sovereignty, ang synonym po, jurisdiction, supremacy, dominion, power, or ang kataas-taasan at kapangyarihan ng Diyos. This is the character of our God. Amen. This is the characteristic of our God. At sabi niya dito sa lesson number 1 natin, declaration of God's sovereignty. Sabi niya doon sa verse 1 na ating pong binasa, Thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Heaven is my throne and the earth is my footstool. A footstool is a humble piece of furniture. Okay? Sabi niya doon, it exists only as a place to rest one's feet. It is a humble. Isa lamang po itong maliit na upuan na ang kaya po lang niyang i-rest mo ay ang paa. Sino po dito yung nakakita na ng bangkito? Lahat po ba tayo nakakita na ng bangkito? O yung maliit na upuan na pwedeng panlaba. Di ba may mga sizes yun? Pag ang baby mo ay kinuhanan mo ng upuan na yun, yung small piece lang ang kailangan niyang gamitin. And this is, the Lord says, sabi niya, heaven is my throne and the earth is my footstool. Ibig sabihin, ganun lang tayo kaliit. Ang mundong ito ay napakaliit sa paningin po ng ating Panginoon. Sabi niya dito, God used this metaphor to help us comprehend kung paano natin, sabi niya kung paano natin maintindihan ang kapangyarihan ng Lord, compare anything else in this earth. Amen. God, sabi niya rito, how great He is and how insignificant we are by comparing our God. Tama ba? Walang, sabi niya rito, walang maikukumpara
sa ating Panginoon. Amen ba? Nothing can compare to our. If our encountered planet is nothing but a footstool of our Creator, how small are we in the grand scheme of things? Kung ang footstool ay ang footstool ng Panginoon ay ang earth na ito, kaano tayo kaliit? Nag-grasp niyo pa yan sa isip ko, kaano tayo kaliit? And God's presence is not confined any earthly building or temple. Wala pong nakakukumpara sa Panginoon. Yung ginagawa po ng pagans, ng mga Israelite, hindi po yun nakalulugod sa ating Panginoon. Yung pag-akalay ng anumang mga hayop, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi doon, gawa yun ng mga kamay ng. Would you imagine, sasambahin, sino rin yung Catholic? Before. Muslim? INC? Okay. Lahat tayo nag-umpisa sa Catholic. Amen po ba? Ako po, grabe po ako sumamba sa Diyos-Diyosan. Tuwing po nagsisimba ako, hindi po ako lalabas sa simbahan na hindi ko po pinunasan ang pinakamataas na santo hanggang sa pinakamaliit na santo. Hindi po nasasatisfy ang sarili ko. Ganun po ako. But alam nyo, nung nakilala ko ang Diyos, alam nyo, nung hindi ako against sa Catholic, sorry, hindi ako against sa Catholic, kasi ako mismo, Katoliko po ako before. And salamat sa Panginoon dahil binago niya ang pananaw pagdating po sa pagkakakilala sa Kanya. Amen? Pagdating po sa pag-worship sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, ay binago niya po tayo. Sabi niya doon, God present is not consumed to any earthly building or temple. God is the creator of heaven and the earth. Yung Diyos na sinasamba mo na maliit, Diyos na kung saan naglikha ng langit at lupa. Pero ang sinasamba mo, just a piece of wood. Amen. Salamat sa Panginoon dahil binago niya po ang pananaw ko pagdating sa pagsamba po sa Kanya. And God, He is all powerful. Why? Dahil in Genesis, sinabi niya, magkaroon ng araw at magkaroon sa pamamagitan ng kanyang bibig. Tayo kaya magsasabi magkaroon ng malaking mansyon. Magkaroon ba? Hindi. Pero ang Lord, He is all powerful. Pag ginusto niya, magagawa niya because He is all powerful. He is all-knowing God. Alam niya, nababasa niya ang ating naiisip. Nababasa niya ang ating mga puso kung anong nilalaman niya. Nababasa niya ang lahat ng bagay na meron ang mundong ito. Why? Because He is the creator of everything. Kaya kahit saan ka man dumako, ano man ang iniisip mo, ano man ang binabalak mo, alam na yan ng Diyos. Alam na yan ng Diyos because He is all-knowing God. Nasa lahat ng dako ang ating Panginoon. And ano pa? He is holy. Kaya, nais ng Panginoon na tayo ay holy pag tayo po ay sumamba sa Kanya. Because God is holy. God is Spirit. Amen ba? God is a loving Father. Okay, dalangin ko na maunawaan po ng bawat isa. Medyo malalim, pero itry natin pong pababawan. Okay, number 2. Ganun po ang ating Panginoon. He is all-powerful. He is holy. God is Spirit. God is a loving Father. Amen. God, this is the sovereignty of God. Ito yung sovereignty ng Panginoon. Wala kang maikukumpara sa Kanya. Wala kang maihahalin tulad sa Kanya. Because God, the sovereignty of God,
ay sobrang holy siya. He is the Father. Malambig po ang ating Panginoon. Okay. Ang number 2 po natin, the importance of sincere worship. Okay, sabi niya doon sa verse 1b, what is the house that you would build for me and what is the place of my rest? Dito naghahanap ang Panginoon ng matitirahan because of the tradition of the Israelite people na sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mahalaga sa kanila ay yung building na kanila pong kinreate. Doon na lang sila araw at gabi at yung kanilang character ay hindi po big deal sa kanila. Basta sila po ay nagpupunta sa kanilang synagogue o sa kanilang simbahan at nag-aalay ng pagsamba. Yun lamang ang kanilang ginagawa every day of their life. So, after na naman nun, ay babalik na naman sila sa kanilang mga tahanan and the same character, the same attitude, kung sila po ay magagalitin after na nag-alay sila ng pagsamba, babalik sila ng tahanan, ganun pa rin ang kanilang mga ugali, ganun pa rin ang kanilang mga ang kanilang custom sa kanilang mga tahanan. Kung sila ay nagsisigawan after na sila po ay magsamba, gano'n, nagsisigawan pa rin sila. So, walang pagbabago. Amen, walang pagbabago. At ang Diyos na sinasabi dito, Diyos na buhay, Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan, dapat pag ikaw ay sumamba sa Diyos na yon, merong pagbabago sa buhay mo. Amen. Merong maaayos sa buhay mo. Merong level up na mangyayari. Amen po ba? So dito, naghahanap ang Lord ng sincere worship. Ayaw niya ng mga ritual na worship. Ayaw niya ng mga pag-uusok, ayaw niya ng mga pag-akalay ng anumang mga bagay. Ang gusto niya ay ang puso mo, true worship. Kaya nga sabi ng Panginoon, what is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? Nagtatanong na po ang Panginoon. Because of the customs of yung mga Israelites people. So dito, sabi niya dito, the meaning of house in the earthly realm is building for a human habitation. Diba? Ang house na alam natin sa realidad ng buhay ay yung bahay. Na merong family, may nanay, may tatay, may mga anak. Yung family na nakikita mo ang lahat. Ano pa? A safe place and comfort. So dito natin sa tahanan natin nakukuha ang safe place. Tama po ba? Ang comfort ng buhay, ang maluwalhating buhay ay natatagpuan mo lamang sa tahanan. A place to build memories as well as a way to build future wealth, place where we can truly just be ourselves. Diba? Sometimes, pag ikaw ay pagod sa iyong pupuntahan sa, for example, sa iyong trabaho, gustong-gusto mo nang umuwi sa bahay mo. Tama ba ba? Na pwede mo nang liparin. Bakit? Kasi natatagpuan mo ang comfort, ang happiness mo, ang contentment mo sa loob ng tahanan mo. This is a realm. Ito yung ritual na tahanan. And God is looking for a house and a place to live. At ito ang katotohanan na nakalimutan po ng mga Israel people o yung mga Jewish people na hinahanap ng Diyos na magbigay sa kanila ng pagsamba. Yun po yung na-miss nila. Bakit po? Dahil sila po ay nag-concentrate sa mga ritual na mga pag-aayuno. Nakalimutan nila yung spirito nila. At ito yung hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang spirito mo ang siyang magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Hindi po the way you act, the way you dress, the way you use everything in your body. Hindi yun ang magbigay kaluguran sa ating Panginoong Jesus.
or sa ating Diyos, kundi ang ating espiritu, ang ating puso, ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Nakakaaral po ba ang lahat? Bakit napakaseryoso niyo, natatakot na tuloy ako? Tapusin ko pa ba to o hindi na? Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sabi dito ni Matthew Henry, the Jews glorified much in their temple. Kaya po nung sinabi ko. But what is satisfaction and the eternal mind take in house made with man's hand? Doon sila nag-concentrate sa pag-aayuno, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakalimutan nila ang kanilang espiritu. At dahil doon po nagagalit ang Panginoon. Nagagalit ang Panginoon. Kasi sabi niya dito, God is looking for a person who is willing to follow Him. Those who have commitment, dedicate his life to a higher power. Ito po ang hinahanap ng Panginoon. Yung meron pong commitment, yung meron pong pagsamba sa ating Panginoon. Ito yung hinahanap ng Panginoon. Yung commitment natin sa gawain niya, yung pagdalo every Sunday, yung pag-worship in spirit and in truth. Ano nga ang itsura mo? Hindi yung tinitignan ng Panginoon. Wala ka bang pera papunta sa church na ito? Hindi yun tinitingnan ng Panginoon. Naka-short ka man, naka-slipper ka man, hindi yun tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso mo. Amen po ba? Who has a deeper faith in Him and has a space within themselves when they can truly find rest and meaning. Ito yung totoong magsamba. Ang maka-encounter tayo sa Panginoon. Ang maranasan natin yung resting place ng Panginoon. Ang maranasan natin yung totoong meaning ng pagsamba po natin. Amen. We need to have a commitment to the Lord so that maranasan natin ang totoong resting ng ating buhay. Diba minsan yung mga nai-stress na sa work, sa buhay, yung tinatalak-talak ng mga asawa nila, saan po sila madalas pumupunta? Ano yung resting place nila? Minsan sa mga inuman. Tama? Minsan sa mga sinehan, sa mga malls. Anong sinasabi nila? Maka-release man lang ng stress. Tama ba ba? Sa mga babae, alam niyo po kung anong stress relief namin? Pag-shopping. Okay, yung iba, yung mga kalalakihan, manood ng sine, pumuntang bar, disco, whatever. This is not a real rest. Amen po ba? Bakit? Dahil pagpasok mo ulit sa bahay mo, ayan na naman ang problema, ayan na naman si Mrs. tatalak-talak. Amen po ba? Hindi yung tunay na rest. Ang tunay na rest ay matatagpuan mo lamang sa presensya ng Panginoon. And this is what God wants to us. The real rest, the real worship is true God. Amen po ba? Naghahanap ang Diyos ng mga tao na handa pong mag-worship sa Kanya, sumamba sa Kanya ng totoong pagsamba. Ayaw niya na magpaimbabaw na pagsamba, mga kapatid. Ayaw niya ng mga plastic na mga pagsamba. Gusto niya totoong pagsamba. Why? Because God knows your heart. Whether yan ang kinakanta mo ay tagus ba sa puso mo, or yung inaawit mo para sa Kanya ay makaawit lang, makasabay lang, at para maging in ako sa pag-worship. No. Alam yan ng Panginoon. Amen? Dahil yun ang gusto ng Panginoon, a true worship. Totoong pagsamba sa Kanya. Ito yung hanap ng Panginoon sa bawat mga iglesia niya. And take note, tayo po ay nabubuhay sa kahuli-hulihang henerasyon ng buhay natin. Amen po ba? Last
last days ng buhay natin. Bakit ko nasabi? Kung nagbabasa kayo sa Revelation, sa Bible, okay, this is a last of last days. Bakit? Dahil nakikita mo na eyes to eyes ang mga kaganapan sa mundong ito. Yung pagnanakaw, mata sa mata mo na nakikita. Yung pagpapatay, mata sa mata mo na nakikita. Yung pagdudukot, dati po ang mga mandurukot, hindi mo po yan nakikita. Simple lang po silang magnakaw, pumatay. Tinatago po nila yan. Pero ngayon, oh my God, kahit araw, kahit kita mo na, mayabang pa sila. Tama. Pagrabe na ng pagrabe ang mundo po natin. It signifies na malapit na po darating ang ating Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon, kinokorrect niya tayo ng Panginoon kung paano po sumamba ng totoo sa Kanya. Amen. Kung paano po mag-alay ng papuri na totoo po sa Kanya. Amen. Sabi po ng John 4:23 hanggang 24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Sabi niya, for they are the kind of worshiper that Father seek. Ito yung totoong hinahanap ng Panginoon, ang totoong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit, and His worshiper must worship in the Spirit and in truth. Amen po ba? So, hindi kailangan ng Diyos na mapaimbabaw na pagpupuri, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos na magarbong pagpupuri, pero ang puso mo punong-puno ng galit. Pero ang puso mo punong-puno ng kasakiman. Hindi yun ang totoong hinahanap ng Panginoon. Ang totoong hinahanap ng Panginoon sa pag-worship ay yung clean heart. Yung puso na malinis. Ano pong pwede natin gawin para ang puso natin ay maging malinis? We need to ask forgiveness. Yun lamang po. Sa tuwing tayo po ay sasambitin lang natin sa Diyos, Ama, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga Amen. Praise God. So, please listen muna sa akin na didistract ako. Okay, kaya yun po yung hinahanap ng Panginoon sa ating pong lahat. Sabi ng Panginoon, just ask forgiveness and I will forgive you. Amen. So, yun yung hinahanap ng Panginoon. Okay, number 3, the qualities that God value most. Ano yung quality na binavalue ng Panginoon pag tayo po ay sumasamba? Sabi ng Panginoon sa verse 2, all these things my head has made, and so all these things come to be, this declares the Lord, but this is the one to whom I will look. Ito yung hinahanap ng Panginoon, ang value mo na sumamba sa Kanya. And he who is humble and contrite in spirit and trembles at my words. Ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung binavalue ng Panginoon. God wants to have a sincere heart. Gusto niya na meron tayong sinseridad sa pagsamba, sa pagsunod sa Kanya. Pag sinabi po natin sinseridad, ibig sabihin, zero idols. Okay? Pastora, yung idols na sinasabi mo ba ay yung pagsamba lang ba sa Diyos-Diyosan? No. Yung mga bagay na mahalaga sa iyo, for example, ang family mo. Wala ka nang alam kundi bigyan sila ng magandang buhay, hindi naman po yun masama. Pero kung doon lang umiikot ang buhay mo, nagiging idolize mo na ang family. Ayaw yun ng Panginoon. Ang work mo, imbes na ang Sunday ay dededicate mo sa pagsamba sa Kanya, ginagamit mo yung Sunday sa pagtatrabaho mo. Sobrang mahal na mahal mo yung trabaho mo. Amen po ba? So, hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Pag sinabing zero idols, anuman ang mga bagay na valuable sa'yo, na
even the Sunday ay ginagamit mo na yon para sa trabaho mo, para sa family mo, anything na mahalaga sa inyo ay pinapalitan mo na ang place ng Lord sa buhay mo. That is idols. Amen? Money, that is idols. Na-invest na nandito ka sa Sunday para sumamba, pero nasa Hong Kong ka. Amen? Kumain ka ng Amen? Yeah, sa Hong Kong. O di kaya nasa Singapore ka, nag-uukay ka doon. Amen po ba? Sunday, nawawala ka sa church kasi napakainit ng panahon. Ipinagpalit mo ang pag-church mo sa papuntang Baguio. Baguio. Amen Sino po ko ba? natawa? So ang lahat ng yun, mga kapatid, Sino ko natawa? idols po yun. Brian, sino ko natawa? Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, sorry, dahil sa araw na ito ay hindi mo na ako mag-church. Pero physically lang yun. But mentally, okay, mentally, sumasamba ka, nagpupuri ka, okay yun sa Panginoon. Amen po ba? Recuerdo? Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. And maging mission. Sa mga mission po, God knows everything. Amen? God is omnipotent God. God is nasa lahat ng dako. Kaya kung ano man ang nasa puso mo, basta yun ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat ba ay nakakaaral? Alam mo, bakit ba? Kasi sinabi yun ng Panginoon sa 10 Commandments niya. Amen. Sabi niya doon, the first commandment of the 10, sabi niya doon, you shall not make for yourself an idol. Maliwanag po yun. Amen. Bakit mo ginagawa ng mga ani-anito, sumasamba sa ani-anito at kung ano-ano pa? 10 Commandment, kasama yan sa 10 Commandment. You shall not make for yourself an idol. Bakit? Because God is Spirit. He wants na ang pagsamba natin ay sa Espiritu at katotohanan. Sabi niya po rito, the second commandment, prohibits the making of idols or any representation of God. So dapat wala pong nagre-represent sa atin sa Panginoon. Amen po ba? Wala po dapat tayong sinasamba na kung ano-ano to present God. God is Spirit. He wants a heart na magsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Yan po yung binavalue ng Panginoon. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. He wants a sincere and a loyal heart. He wants your heart na nakatuon lagi sa ating Panginoon. God waits for us to give complete control of what we are over to His sovereignty. Pag meron po tayong mga nararanasang mga pagsubok, pag may mga nararanasan tayong mga hardship, sakit, karamdaman, gusto ng Panginoon na siya po ang mag-control ng lahat ng bagay na ito. Bakit? Because God created us. Alam niya ang bawat parte ng katawan natin na nahihirapan. Kung ikaw ay nalulungkot because of the situation, bibigyan ka ng Lord ng kagaanan, ng happiness. Sabihin mo lang sa Kanya, alam ng Lord, but God wants to declare na manggagaling sa bibig mo na, Lord, nahihirapan po ako sa sitwasyon namin. Lord, meron po akong sakit at karamdaman and I need a healer. Lord, gulong-gulo na po kami. Lord, yung family ko, nagkakaroon ng division. You are the one, Lord, na magkaisa kami. Hayaan mo na si Lord ang mag-move sa buhay po natin. Amen. Ano lamang po ang ipagkakatiwala natin sa Kanya? Ang ating puso. Ang ating puso. Kahit tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, alam yan ng Panginoon, and God looking for your obedience. Dahil lagi natin sinasabi, apart from God, we can do nothing. Tama po ba? Apart from God, we can do nothing. Bakit? Dahil lahat ng bagay na ine-enjoy natin ngayon, lahat ng bagay na meron tayo ngayon, pera, family, job,
businesses, talento, katalinuhan, ano man yan, yan ay nanggaling sa ating Panginoon. Without these things, hindi tayo makakamove on sa buhay natin. Amen po ba? Without your parents, na mga mababait na parents, amen po ba? Hindi tayo makakamove on sa buhay natin. All things came from God. Para tayo ay ma-enjoy natin yung creation ng Panginoon. So, ano dapat ang gagawin natin? What the Lord wants to us is you to give Him everything and allow Him to control your situation over His sovereignty. Lagi niyong isipin that God is a sovereign God. He is all-knowing. He is omnipotent, omniscient God. God is in control. Amen. Pag wala ka ng maisip na solusyon sa problema mo, you need to kneel down and talk to God. Amen. Kung wala ka na magagawa sa katawan mong yan na very sick, just kneel to God and speak to God. Talk to God. Seeking to live according to God's Word. Amen. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Yung lumalakad ayon sa kanyang mga salita. Yung lumalakad sumusunod ayon sa kanyang kalooban. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Amen po ba? So sa ating conclusion, declaration of God's sovereignty. Pag hindi pa nagsisit-in ang kapangyarihan ng Diyos, lagi mong i-declare yan sa puso mo, sa isip mo, sa buong buhay mo, that God is a sovereign God. God is all-powerful. Lagi mo yan i-declare. Declaration. Why? Para sa ganun, yung iyong faith, yung iyong pananampalataya ay nagle-level up. Lord, wala naman ako magawa sa problema ko. Kahit anong gawin ko, wala po, puro palpak. Why don't you speak to God? Amen. Panginoon, sabi mo, dineclare ko na ikaw ang Diyos sa aking problema. Amen. Lord, ikaw ang Diyos sa aking family because you are powerful God. You are omnipotent, omniscient, and you are a sovereign God. Pag yan po, lagi mong dinedeclare, ang iyong faith ay tataas, then level up yan until maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? God is a loving Father. Hindi ka po niya bibiguin sa lahat po ng inyong mga kahilingan sa Kanya. So ano ang dapat ang gagawin natin? We need to worship God in spirit and in truth. Amen. So today, kung meron ka pa, nagda-doubt ka pa sa sovereignty ng Panginoon, sige, let's stand and ask God to give faith. Magbigay siya ng grabing presensya para maranasan mo siya, para sumamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, hindi pa po huli ang lahat. To know our God. Hindi pa po huli ang lahat para mabigyan mo siya ng totoong worship. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We glorify your name. We bless your name, Father. We give you praise. Hallelujah. Come on. We worship God. We worship the Lord. Let's prepare your heart to worship God. Come on. Give a better worship sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon, nasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Gusto ng Panginoon ang totoong pagsamba sa Kanya. Come on. Lord, in our life, ano yung place mo sa puso namin, Panginoon? You created us to worship you. You created us to give you praise. That is a real truth, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil kinokorrect niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa tamang pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, we want to be more of you, Panginoon. We want to worship you in spirit and in truth. Kaya naman, Panginoon, turuan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano po sumamba sa inyo sa tamang katotohanan.
compared to your knowledge, Panginoon, ay walang-wala kami. Compared to your powerful, Panginoon, you're all powerful. Sa iyong kapangyarihan, walang-wala kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, stir our spirit, Lord, to desire to know you more. Lord God, to deepen our faith to you, Lord God. Dahil at the end of the day, Panginoon, ang judgment ay sa iyo, Panginoon. Hindi ang mundo nito, pero sa iyo ang huling judgment ng buhay natin. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat sa mga kapatid, Panginoon, na nag-respond sa inyong panawagan sa umagang ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lahat. Ingatan mo po ang lahat, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Lord Dios, ingatan mo po, Panginoon, ang lahat, sa lahat ng kanilang mga gagawin, sa mga, Lord, susunod na mga araw ng aming buhay. Turuan mo, samahan mo kami, Panginoon. At Lord, ito po ang ating samong dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. I will bless. Amen, amen. Star Stella. Next Sunday ulit, mag-uumpisa tayo ng 10 o'clock sharp. Amen. Kasi, pagka tayo po ay nag-umpisa ng late din tayo matatapos. Expected. So, God bless everyone. See you on Sunday again. Right.
Video kami. Happy sa video. Nakita sila. Tayo! That's it! Ay, may pupuntaan doon eh. Wow! Nakapana ko lang notebook Okay, eh. devotion! Si Brian. Devotion po tayo, saglit. Oh no! Okay, so, kailangan po natin mag-circle. Devotion po, 5 minutes lang. Okay lang Si kayo? Brian, si Brian. Bakit? Oo po. Bago po tayo kumain ng lunch. Oh, nakapana ko. So, yung mga bago po, Baksak ko sa dito po taas. sa Best friend. amin. Geng geng! Geng, geng. Saan ko na? Oh, yung bata ko dito. Tawag mo dito. Ha? Bago? Ayan yung cellphone po to. Lalagay ko dito sa akin. Dito ko na.